narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano ako. Sa pagpapatuloy ng ating video ay pumunta si Kalingap Edu sa bahay nila Ate Viancy para naman sunduin si Viancy at ang kanyang pamilya papunta sa groundbreaking ceremony ng kanilang bagong bahay. Pagkarating doon ni Kalingap Edu ay naghahanda pala ang kanilang buong pamilya kasama ang ibang kamag-anak para sa kanilang piyesta sa kanilang lugar. Kaya naman naghantay muna si Kalingap Edu at nakipag-usap kay Ate Viancy sa mga iba't ibang bagay habang inaantay na matapos sa paghahanda ang papa ni Ate Viancy at ang kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uusap ay sinurprise ni Kalingap Edu si Ate Viancy ng isang bouquet ng bulaklak. Kaya naman natuwa si Ate Viancy at nag-usap muna sila bago umalis papuntang groundbreaking ceremony. 7 pa kata. Grabe. Parang hindi sigurado yung sagot mo ah. 6 pa lang yata. 6? Ayun ko po. Oh. 6? Di ba 5 na nakaraan? Masaya ka ba? Masaya ka ngayon oh. Ayun po. Siyempre. Bakit? Kailangan pa po bang itanong? Siyempre kailangan ko malaman kung saan ka, kung anong nagpapasaya sa'yo. Kayo po. Charot. Hindi na nakakagulat para sa lahat na magbigay ng regalo si Kalingap Edu para kay Ate Viancy. Nagbigay nga siya ng isang crochet na bouquet ng flowers para kay Ate Viancy na may ilaw-ilaw pa. Kaya naman natuwa si Ate Viancy sa gift na ito. Ang mas nagpagulat sa mga viewers at talaga namang nagtrending sila dahil dito ay dahil meron palang surprise na gift si Ate Viancy dahil kung mapapansin natin ay hindi talaga si Ate Viancy yung tipo ng babae na talagang nag-gift palagi sa isang lalaki. Kaya naman nagulat ang buong Kalingap team noong sinabi niya kay Kalingap Edu na meron pala siyang gift na ibibigay mamaya bago mag groundbreaking ceremony o di kaya naman pagkatapos ng groundbreaking ceremony. Kaya naman nag-usap at nag-asarat muna silang dalawa habang naghihintay. Masaya nga ano. Masaya pag nandito ako lagi. Pagkasama mo lagi. Tapos ano po, simula na po yung pabahan. Kaya rin. Kahit ako masaya ako para sa'yo dahil ito. Matagal ka naghintay, di ba? Matagal kayo naghintay. Baka naiinip ka na nga eh. Hindi po. Hindi ka nagre-reklamo. Kaya bakit? Tsaka ano, good news. Mas malapit ka na sa sentro. Mas malapit ka na sa bahay. Sa bahay ko. Mas di na mahihirapan masyado pag punta-punta sa sentro. Saka mas madali ka nang ihatid. Layo kasi dito. May motor man na pong binigay si Kuya Bal. Kahit na. Hindi ko naman akalain na Halatang halata naman kay Ate Viancy na talagang excited na siya pumunta sa groundbreaking ceremony dahil napakatagal na talagang hinintay ng kanilang pamilya na makalipat na sa kanilang bagong bahay. Simula nga noong ipanganak si Ate Viancy ay dito na talaga sila narirahan kaya naman napakarami ng bagyo at unos na dumating sa kanilang pamilya at marami na ring masasakit na alaala ang dinadala ng kanilang bahay ngayon. Kaya naman hindi na talaga sila makapaghintay na pumunta sa groundbreaking ceremony para naman masimulan na nga ang bahay na kanilang pinapangarap.
Ganun pa man ay masaya na rin talaga si Ate Fiancy dahil naman sa presensya ni Kalingap Edu noong araw na yon dahil ito ay ang araw din ng kanilang monthsary. Na-accident ka ba sa motor? Mag-iingat man po ako. Wala ka pang lisensya. Hindi ka man marunong magbike. Matagal pa man po ako doon. Sa diet. Ha? Isang taon po. Hindi ako papayag. So, ano, nakaredy na ba sila? Sila nanay? Opo. Kasama sila lahat? Okay lang. Si mama po. Si mama na lang? Tapos, Kahit lahat sila. Yung family mo lahat. No? Para makita rin nila yung ano. Nakita na ba nila yung ano mo doon, yung lupa? Hindi pa naman pala eh. Hindi naman pala. Mas Pwede maganda pa kung sasama? makita. Pwede. Nagamitin tayo ng ano ko dyan. Yung sasakyan. Sasakyan ko. Sasakyan natin. opo. Yung ano, yung tricycle po. Sasakyan natin. Sasakyan natin. Yung kotse ko. Baka. Halata din kay Kalingap Edu na talaga namang excited na siya sa paglipat nila Ate Fiancy dahil ang bagong bahay nila Ate Fiancy ay malapit na sa bahay nila Kalingap Edu kaya naman hindi na ganun masyado mahirap magbiyahe at matagal bago niya makita si Ate Fiancy. Magiging malaking tulong talaga ang bagong bahay nila Ate Fiancy para naman mas malapit sila sa isa't isa. At ganun pa man, mas malapit din talaga ang bagong bahay nila Ate Fiancy sa school niya. Kaya naman mas magiging madali ang kanilang pamumuhay kung makakalipat na talaga sila doon sa bago nilang tirahan. Kaya naman, excited na talaga ang lahat. Masyado. Para sa birthday ko ata yun. Para daw sa Ang laki naman po. Parang ang laki nga. Nag-17 pa lang po ata. Nagsa-17. Mahal-mahal ka ng pants mo eh. Kaya, Mahal-mahal ka kasi ng mga pants mo. Ito, ginintuan pa oh. Ay, grabe oh. hira po. Grabe, kasya ka ba dito? Ay, stretchable mo pala. Parang ang taas. Taas na. Para sa akin ito kasya. Sa inyo po kasi yan. Baka akala nila fixed scooter ka. Ang taas talaga eh. Ang taas. Mataas siya guys. Parang madibo ka na na. Kaya nakakaya po. Gusto mo 18 ka na sa birthday mo? Okay lang yan. Tapos, para din ako magparahalat. Kaya pala hindi sila makaalis dahil nga hinahantay ni Kalingap Edu at Fiancy ang papa ni Fiancy na matapos sa pagluluto at paghahanda. Kaya naman bago sila umalis ay binigay muna ni Kalingap Edu ang ilang mga package na galing sa mga supporters nila at sponsors. Nagulat sila noong tumambad ang mga malalaking gown at mga dress para kay Ate Fiancy. Ito pala ay para daw sa mga susuotin niya sa nalalapit na birthday ni Ate Fiancy. Ilang months na lamang daw ay magkakaroon na si Ate Fiancy ng 17th birthday party. Kaya naman ito ay pinadala sa kanya ng mga supporters para ito na rin ang kanyang susuotin sa kanyang party. Tagalan ako. Ito naman para sa bahay nyo. Mga kurtina yata ito. Ano? Thank you po sa nagbigay. Kurtina. Kaso di ko na ano, baka kumalat po. Masyadong. Saan po galing yan? Di sinabi ni ate kagabi ni asawa ni Kuya Redzo yun eh. Thank you po. Nalimutan ko. Wala kasi nakalagay. Salamat po sa gown. Tapos dyan po sa cortina. Oo. Na nagbigay po. Ay, grabe. Suotin mo yan sa birthday mo ah. Grabe. Napakaganda mo siguro dyan pag sinuot mo yan. O bakit? Bagay naman ah. Mukhang bagay naman sa'yo yun ah. Ito. Kayo po kasi. Parang si Elsa dito. 17 pa lang yan po. Ha? Ayaw ko nga po mag-ano. Okay lang yan. Alam ko namang gusto mo eh. Celebrate. Alam ko namang gusto mo yun.
Mahal na mahal talaga si Viancy ng kanyang mga supporters. Hindi naman natin masisisi ang kanyang mga supporters kung bakit siya mahal na mahal dahil sa taglay na ugali ni Viancy na sobrang bait at mapagmahal sa kanyang pamilya. Deserve niya ang mga pinadala sa kanya ng mga sponsors. Talaga namang nagpasalamat siya dahil sa birthday niya ay hindi na siya gagastos ng mga damit. Para kay Viancy ay napakagarbo na ng mga ito, kaya naman nahihiya din siya na tanggapin ng mga ito. Ngunit alam naman natin na si Viancy ay mapagpahalaga talaga sa mga bagay na binibigay ng mga sponsors, kaya naman abangan natin ang pagsusuot ni Viancy ng mga gown na binigay sa kanya sa mga susunod pa nating mga video. Ngayon'y Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! ngayon'y abot